Ay talaga, ugali rin lang naman, kabaitan at pagiging, alam mo yung marespeto, talaga namang ilan lang yaman sa mga katangian na personal kong nasaksihan, naramdaman at nakita kay Bel Mariano. Sa mga Don Bell fans natin dyan, hello sa inyong lahat. At kay Bel Mariano in particular, kasi natuwa ako dito sa latest na lumabas na balita na bukod sa personal na tinawagan, message na tinawagan pa ha, kinausap pa rin ng personal ni Bel Mariano si Robby Domingo at sinigurado niya dito kay Robby na walang yung totoong fans niya talaga na Bel Mariano or Don Bell fans nila ni Donnie Pangilinan, wala talagang doon, walang sino man daw ang sinisiguro niya kay Robby na wala sa mga fans nila ni Don o fans niya ang mananakit or magbabanta ng ganun-ganun kay kumbaga safe ka sa mga fans kasi parang sinasabi dito sa issue na lumabas na ito na talagang merong mga ibang dilulu na tagahanga or kaya ginamit lang yung Don Bell fans para bantaan itong si Robby kasi nga if we remember it right, na ibalita na din po natin na nakatanggap nga during the time na binubuo po yung at nagkakaroon ng mga istorya tungkol sa pagbuo ng mga horado ng muling ilulunsad or ipapalabas na Pilipinas Got Talent na kung saan mag-host nga itong si Robby Domingo kasama si Melay Cantiveros at magsisilbing mga judges naman si Direk Freddy Garcia, siya na lang yung original na magbabalik, and then makakasama niya ang tatlong mga baguhan in the persons of Catherine Bernardo, Eugene Domingo, and Donnie Pangilinan. Patawarin niyo ako sa nagkakamali-maling apelyido. But anyway, yun na nga, dito lumabas o dito nagsimula yung pagbibigay ng threat or banta na tinanong muna ni Robby na kailangan bang seryosohin ko ito? Kailangan bang i-consider na mako-consider ba nating threat ang ganitong post? Kasi nga, doon nagsimula yung parang pananakot kay Robby na nagpakilala na isang Don Bell fan na sinasabing subukan mo lang na i-ship or i-connect itong si Catherine Bernardo kay Donnie Pangilinan dahil nga dito sa programang ito na ilalabas pa lang. Subukan mo lang gawin yan at makakaranas ka ng matinding bashing mula ulo hanggang pao, something to that effect, something to those words effect na i-consider nga ito ni Robby na parang pagbabanta. Kaya naman hiningi niyang opinion ng kanyang asawa at mga ilang kasama sa industry na kailangan bang seryosohin ko ito at consider ko ito bilang isang threat. Pumunta siya sa NBI para humingi ng legal advice or humingi ng payo or opinion kung ang ganito ba mga bagay sa social media or sa online ay maiko-consider mong binabantaan ka at pwede mo itong kasuhan or something. And mukhang magkakaroon naman ng katawa. Kasi nga hindi lahat ng mga, alam mo yon, mga tao dyan na mag-uopinyon, sasabihan yung ganitong isang tao, babantaan, etc. To the point na delulu. Kasi kagaya din namin, ang dami naming natatanggap ng mga kung ano dito. May masabi lang na hindi maganda dun sa hinahangaan nila. At saka masyadong silosa. Gusto nila yung hinahanga lang nila ng hinahangaan nilang iba-vlog namin dito. Hindi naman pwede yun. Magtayo na lang kayo na sarili ninyong vlog. Yun. Kaya parang leksyon na rin ito na hindi, may mga kagaya ni Robby na matapang enough na seryosohin kasi hindi naman din sa nanakot kasi hindi naman pwedeng porque mababalag ka, hindi ka nagpapakilala, sabi nga nagkukubli ka dun sa identity na Don Bell fan ka. Kaya naman itong si Bel Mariano talagang hinarap din niya, buong giliw niyang tinawagan, tinext at personal na kinausap si Robby Domingo para sabihin hindi yan manggagaling sa mga tunay kong fans, sa mga totoo naming fans ni Donnie, particular yung mga fans niya na hindi manggagaling sa amin yung mga ganyang fake yan, sabing gano'n ni kasi safe ka pagdating sa panininigan ko na pagdating sa mga sumusuporta sa akin o sa amin ni Donnie, safe ka o mga gano'n, magandang kaya lalo din na-appreciate ni Robby Domingo yung ganong attitude or character ni Bel na pag may mga bagay na sa tingin natin kailangan natin bigyan ng masusing atensyon,
bigyan mo ng focus, gagawin natin. Kasi aminin natin sa hindi, kahit ako pag nakikita ko sa mga ibang social media platform like TikTok, may nag-post, ginagawang biro ng iba, yung kakaiba, yung humor, seryoso yung sitwasyon. Kunwari may nakita, may vlog doon na pinakitang hinold up, inagawan ng cellphone, sagasaan. Tapos ang dami mo makikita mga comments doon na alam mo, ginagawa nilang katatawanan na hindi naman dapat. Kahit ako madalas ko nakikita yan sa mga storya ng Fashion Police, sa mga iba pang site na talaga namang, alam mo yung showbiz ang pinag-uusapan na pag mayroong istorya doon, nagsasagutan sila, nag-aaway. Hindi na ako lalayo dito sa aking mismo, sa Unbettable Channel. Doon mismo sa mga comment section, makikita mo doon, nag-aaway-awit. Yung iba, okay lang yung basta ba, ano matawag natin doon? Basta kahit papaano naman ay may objectivity ang kanilang puna. Wag lang talagang umaabot doon sa personalan na pati yung buhay, pamilya ng mga hindi naman hindi naman sangkot or nangingialam ay pinangungunahan nila at pinangingialaman pa. Nakakaloka yung mga ganon. Ang dami ko nang nakitang ganyan. Ang dami na rin natin mga celebrities at mga kapwa kagaya nating mga practitioners na ilang beses na rin pinatay, nilibing, na paulit-ulit na dahil lang sa galit nila. Minsan po kasi talaga kailangan we really have to control our emotions. Kasi sa amin natin, tao lang tayo. Kasi ako mas natutuwa pa nga ako pag yung mas nagiging active ka pa pagdating mo dun sa mga socially relevant na issues. At tapos kasi yung ganito entertainment, nagbibigay lang naman tayo ng balita at madalas babalansin mo yung pagbibigay mo ng mga puna, yun na nga, batikos doon sa pelikula, sa likang sining, like TV show, series, hindi yung personal na pagkatao. Ngayon, may mga iba din naman kasing artista na yung mga personal nilang buhay inilalaglad or inilalatag sa publiko to the point na kita mo itong isang bagay na napuna ko din. Di ba yung isang parang VMX star ba yan, dating child star daw yata yun, na merong sex video na ewan ko. But anyway, minsan may mga ganon. So tayo dapat ang talagang marunong bumalansin na ito ba ay pamamaraan lang para magpapansin, magpadami ng engagement sa kanilang mga vlog or sa kanilang mga platform na napili, parang yung sa artista. Pero kaya nga may gaya ni Robbie, babalik na ako dun sa issue natin, may gaya ni Robbie Domingo na siguro pakiramdam niya na threaten siya or malalagay sa risk yung buhay niya or buhay ng mga mahal niya sa buhay, o di ba? So gagawa siya ng paraan. And bilang pagbibigay naman ng assurance, dahil nabanggit nga at nagpakilalang Don Belfan yung nagbabanta na isang gaya ni Bel Mariano na sinasabi niya, ako nakakasiguro ka kuya, kasi bilang artista may mga gaya ni Bel na talagang kinakausap yung mga supporters at mga fans nila, gaya sa amin o kami mga Vilmanians, pag talagang nararamdaman o nakikita ni Ate V na nakikipagbardagulan sa mga ibang fans o particular sa mga Noranians, talagang inaawat niya, sinasaway niya, pinagsasabihan niya, hinay-hinay kayo, huwag kayong masyadong emosyonal, huwag kayong masyadong magpapadala sa ganyan, kung inaalipusta kayo, huwag nyo nasasabayan, pero pag yun na, nasa inyo na yan, pag personal kayo na ang bahalang basta kailangan maingat kayo sa mga sinasabi nyo, kasi may mga bagay-bagay na hindi na rin dapat alam mo yon, na pinalalaki pa, something like that. So mga ganun din siguro, kaya saludo ako sa iyo Robbie Domingo, saludo ako sa iyo Bel Mariano, kasi pinapakita ninyo ang magandang halimbawa na yan, na ang pag-adore or pag-adulate sa mga kagaya ninyo ay may mga limitations din at kailangan talaga balance lang. Hindi tayo nagpapadala lang dahil at porke tagahanga mo ay makikipagpatayan ka na para doon sa idolo mo. Hindi naman siguro ganon. Okay? Nagpapasalamat kami sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga sponsors, subscribers, muli sa Ideal Vision, Faces and Curves, One Dental Clinic, Gorgeous Smile, Simas Philippines, ang MWell, maraming salamat, Mama Sheikha Balrevilla, Colonel Jundi Mayuga, at sa lahat ng mga Simas family ko, at sa mga bumubuo rin sa Maritas University, sa mga panulat ko sa Bulgar, sa Hataw, pati na sa Manila Chronicle, online Chronicle Manila.ph.
Hindi ko matatandaan. At sa iba pa po, Diyos maray na banggi po sa Indogabos, mga kapwa ko Uragon. Muli ako ang inyong lingkod, Ambat Nabus. Thank you. Shout out na rin sa mga kaibigan natin sa MU na laging sumusuporta sa atin, particular kay Soki Esteves, Lani Michel, kay kay Ma'am Bel Constantino, yon, kay Tetra, Ate Lolita Di Diyos Katsuki. Maraming thank you sa inyong lahat.